Isang self-supporting woman si Althea. Certified single at may magandang trabaho. May boyfriend kaso nasa abroad. Nakakuha ng isang simpleng bahay sa isang pribadong subdivision si Althea. Maganda siya. Sexy, makinis at walang peka sa balat. Sa trabaho, marami ang may kursunada sa kanya. Hindi naman isnob si Althea. Kahit wala siya sa mood, ay kanyang giningitian ang bawat bumabati or nakakasalubong niya sa opisina. Sa sobrang toxic sa trabaho noong nakaraang buwan, napagpasyahan ni Althea na mag-vacation leave ng 1 linggo sa trabaho para makapag-ayos din sa bahay na kanyang nabili. Since siya lang mag-isa sa bahay, wala siyang mahinga ng tulong sa pagbubuhat. Buti na lamang nakita ni Ronald si Althea at inalok niya ito ng tulong. Si Ronald ay isang hardinero sa kabilang bahay. Matagal na itong naninilbihan sa kanyang amo. Dahil sa hirap ng buhay nila sa probinsya, ay naisipan itong lumuwas para magtrabaho. May pagkapilyo man, ay lumaking mabuting tao at masipag si Ronald. Sa ngayon, tanging si Ronald lang ang bumubuhay sa kanyang mga magulang at mga kapatid sa probinsya. Gustuhin man niyang umuwi, ay hindi pa talaga pwede. Kahit may itsura at macho, matagal nang walang love life si Ronald dahil busy. Focus kasi ito sa kanyang trabaho. Tanging hardin lang ang kanyang dinitiligan. Since natapos na niya ang pang-araw-araw na gawain, nakatambay na lamang ito sa labas ng bahay para lang magyosi. Nang makita ni Ronald si Althea, ay lumapit siya rito. "Ma'am, tulungan ko na po kayo?" Anya ni Ronald mula sa labas ng gate ni Althea. O sige. Pwede bang magpatulong sa'yo? Baka hanapin ka ng amo mo sa kabilang bahay. Pinagbuksan ni Althea ng gate si Ronald dahil hindi nga naman niya talaga kakayanin ang magbuhat. "Hindi naman po siguro, ma'am. Tapos naman na po yung pagtitrim ko ng damo at nadiligan ko na rin naman po yung mga halaman ng amo ko," sagot ni Ronald. "O sige, katulong naman iakyat yung mga garden chair ko sa may terrace." "Wala pong problema, ma'am." "Ma'am ka pa dyan, Althea na lang. Ikaw, ano bang pangalan mo?" tanong ni Althea. "Ronald po." "Ronald? O sige, tara na sa taas." Nang matapos ang pag-aayos ng mga mueble sa terrace, inalok ni Althea ang lalaki ng maiinom. "Ronald, mag-juice ka muna At inabot sa pawisang lalaki ang baso ng buko juice. "Maraming salamat ha. Buti na lang at may nakatulong ako sa pag-aayos." "Bakit, Althea? Nag-iisa ka lang ba dito?" tanong ni Ronald. "Oo, loner kasi ako And beside, mas okay na din. Para naman matuto ako sa buhay. Lalo na sa pagdedesisyon sa buhay." Sa pagkakasabi ni Althea, ay biglang nakaisip ng kapilyuhan ang hardinero. Pwede niyang akitin ito or pwedeng may mamagitan sa kanila sa mga darating na araw. Maganda at makinis kasi si Althea. Ito yung tipo ni Ronald na babae. Yun ay kung makukuha niyang mapaikot ang dalaga. Ganun ba? Gusto niyo, Ma'am Althea, ako na lang magbawas ng mga damo o mga sanga sa hardin niyo? Total, wala naman na po akong gagawin sa kabila. At wala rin naman po yung mga amo namin dun.
alok ni Ronald na may lihim ng pagkagusto sa kausap. Talaga? O sige, okay tamang-tama. Bala kong bawasan yung mga sanga ng puno dyan sa harapan. Natatabingan kasi yung bintana sa kwarto eh. Pero okay lang bang iwan na kita dyan? Naiinitan na kasi ako. Gusto ko na sanang maligo. Walang problema dun, ma'am. Ako na pong bahala. Pero kukunin ko lang po muna yung mga gamit ko sa kabilang bahay. Huwag niyo na lang pong isarado yung gate niyo. At ako na po ang bahala pagbalik ko. Sandali lang naman yun eh. Sige. Ikaw nang bahala. Pasok na ako Pangising bumalik si Ronald, dala ang mga gamit sa bakuran ni Althea para simulan ang pagpuputol ng sanga at damo. Si Althea naman, habang abala sa pag-shower, napansin niya na kailangan na rin pala niyang mag-shave. Kaya kinuha niya ang kanyang gamit sa cabinet. Hirap si Althea na makita ang buong sarili. Kaya kinailangan niyang lumabas ng banyo at sa kwarto niya pinagpatuloy ito habang nakaharap sa salamin. Nakabalot lang ng tuwalya si Althea ng mga oras na yun at hindi nito alintana na may nakamasid na pala sa kanya. Si Ronald. Mula sa puno ng kanyang binabawasan na sanga ay napansin niya sa may bintana na abala si Althea at nakabalot lamang ito ng tuwalya. Nakabukas ang mga binti at nakaupo sa harap ng salamin. Biglang nawala sa sarili si Ronald. Instead na ipagpatuloy ang pagtatabas ng halaman, ay natulala na lang ito. Nang mga oras na yun, tila napukaw ang isipan ni Althea. Hindi maiwasan ng babae na mauhaw nang maisip nito ang kasintahan. Ngunit malabong mangyaring makasama niya ito dahil nasa abroad nga ang kanyang nobyo. Agad lumipat ito sa higaan. Napilitan ang dalaga na ibsan ang pangangailangan ng nag-iisa. Agad namang bumaba ng puno si Ronald. Sinubukan niyang pumasok sa bahay ni Althea. Nagbabaka sakali itong patulan siya ng magandang babae. Hindi naman siya nahirapan dahil hindi naman nakalak ang main door. At dumiretso agad ito sa room ng babae. Ma'am Thea, sorry hindi ko sinasadya. Nagulat si Althea, pero hindi siya nagalit kay Ronald nang mahuli siya nito sa ganoong sitwasyon. Anong ginagawa mo dito, Ronald? Hindi nakuhang magalit ni Althea. Bagkus, nabigla ito na may tao pala sa harapan niya. Kanina pa kasi ako tumatawag sa'yo. Hindi ka po sumasagot. May narinig akong sigaw kaya pumasok ako. Kala ko po kasi kung napapano na po kayo eh. Alam ko kasi wala ka namang kasama dito. Pagpapalusot naman ni Ronald. Naku, ganun ba? Sorry Ano kasi medyo nadala lang ako. Tsaka, namimiss ko lang siguro yung boyfriend ko. May kailangan ka ba? Tanong ni Althea. Napansin ko nga po Kung gusto mo, baka makatulong ako sa inyo, ma'am. Nahihiya namang tanong ng lalaki. Biglang kinabahan si Althea sa sinabi ni Ronald. Alam nito ang ibig sabihin ng lalaki. Napaisip siya ng malalim at hindi malaman kung ano ang sasabihin. Nakakahiya man sabihin pero may boyfriend na kasi ako, Ronald Pasensya na Hindi pwede.
Nahihiyang sagot ng dalaga. Malaki ang pag-aalinlangan ni Althea. Alam nitong mali ang pumatol sa iba, lalo't may boyfriend ito na nasa ibang bansa. Pero hindi rin may pagkakaila na parang gusto niyang pagbigyan ang hardinero dahil na rin sa pagkalumbay at uhaw na kanyang nararamdaman ngayon. Dahil sa sinabi ni Althea, napayuko naman si Ronald. Tila dismayado ito sa sinabi ng babae. Wala itong nagawa kung hindi igalang ang sagot ni Althea. Ganun ho ba, ma'am? Pasensya na po sa abala ha. Malungkot na tugon ng hardinero, sabay talikod nito at unti-unting naglakad na palabas ng kwarto. Ronald, biglang tawag ni Althea. Nang pumihit si Ronald paharap sa dalaga, nagulat ito nang bigla siyang sunggaban ng babae sa labi. Nagtataka man ay hindi na yon pinalagpas ng binata. Agad niyang binuhat si Althea patungo sa kama at maingat na pinahiga. Sa una ay kinakabahan si Althea. Pero ng kalaunan ay nadala na rin siya sa binatang animoy takam sa kanya. Napayakap na lang si Althea kay Ronald nang matamasa nito ang pag-iisa nila ng binata. Sa puntong yun ay wala nang ibang nasa isip si Althea, kundi ang pagbigyan ang sarili. Labis na aliw at alapaap ang natatamasa niya sa pilyong hardinero. Halos sabunutan nga nito ang binata sa tindi na rin ng panggigigil niya. Matagal-tagal ng uhaw si Althea at ngayon ay may karanasan na siya sa iba maliban sa kanyang boyfriend na nasa ibang bansa. Hindi rin kasi may pagkakaila. Damas na biyayaan ang binatang hardinero kumpara sa kanyang nobyo. Ilang minuto pang lumipas ay tuluyan ng narating ng dalawa ang rurok. May mga ngiti sa labi ang dalawa nang sila ay magbitaw sa isa't isa. Matapos ang namagitan ay tinuloy na ni Ronald ang paglilinis ng hardin ni Althea. At nang paalis na ito, ay binigyan pa niya si Althea ng napakatamis na halik. At sinabing, "Ma'am, sana pakaulit pa ulit." Sabay kindat niya sa babae. Nakatulog sa pagod si Althea ng araw na yun. At ang hardinero naman ay bumalik na sa bahay ng kanyang amo. Nagbabaka sakali na sana ay maulit muli ang nangyari sa kanila, Althea. Hanggang dito na lang po ang istorya ng pilyong hardinero at ni Althea. Isang self-supporting woman si Althea. Certified single at may magandang trabaho. May boyfriend kaso nasa abroad. Nakakuha ng isang simpleng bahay sa isang pribadong subdivision si Althea. Maganda siya. Sexy, makinis at walang peka sa balat. Sa trabaho, marami ang may kursunada sa kanya. Hindi naman snob si Althea. Kahit wala siya sa mood, ay kanyang giningitian ang bawat bumabati or nakakasalubong niya sa opisina. Sa sobrang toxic sa trabaho noong nakaraang buwan, napagpasyahan ni Althea na mag-vacation leave ng 1 linggo sa trabaho para makapag-ayos din sa bahay na kanyang nabili. Since siya lang mag-isa sa bahay,
Wala siyang mahinga ng tulong sa pagbubuhat. Buti na lamang nakita ni Ronald si Althea at inalok niya ito ng tulong. Si Ronald ay isang hardinero sa kabilang bahay. Matagal na itong naninilbihan sa kanyang amo. Dahil sa hirap ng buhay nila sa probinsya, ay naisipan nitong lumuwas para magtrabaho. May pagkapilyo man, ay lumaking mabuting tao at masipag si Ronald. Sa ngayon, tanging si Ronald lang ang bumubuhay sa kanyang mga magulang at mga kapatid sa probinsya. Gustuhin man niyang umuwi, ay hindi pa talaga pwede. Kahit may itsura at macho, matagal nang walang love life si Ronald dahil busy. Focus kasi ito sa kanyang trabaho. Tanging hardin lang ang kanyang dinitilikan. Since natapos na niya ang pang-araw-araw na gawain, nakatambay na lamang ito sa labas ng bahay para lang magyosi. Nang makita ni Ronald si Althea, ay lumapit siya rito. "Ma'am, tulungan ko na po kayo?" Anya ni Ronald mula sa labas ng gate ni Althea. Sige. Pwede bang magpatulong sa'yo? Baka hanapin ka ng amo mo sa kabilang bahay. Pinagbuksan ni Althea ng gate si Ronald dahil hindi nga naman niya talaga kakayanin ang magbuhat. "Hindi naman po siguro, ma'am. Tapos naman na po yung pagtitrim ko ng damo at nadiligan ko na rin naman po yung mga halaman ng amo ko," sagot ni Ronald. Sige. Katulong naman iakyat yung mga garden chair ko sa may terrace." "Wala pong problema, ma'am." "Ma'am ka pa dyan, Althea na lang. Ikaw, ano bang pangalan mo?" tanong ni Althea. "Ronald po." "Ronald? Sige, tara na sa taas." Nang matapos ang pag-aayos ng mga mueble sa terrace, inalok ni Althea ang lalaki ng maiinom. "Ronald, mag-juice ka muna At inabot sa pawisang lalaki ang baso ng buko juice. "Maraming salamat ha. Buti na lang at may nakatulong ako sa pag-aayos." "Bakit, Althea? Nag-iisa ka lang ba dito?" tanong ni Ronald. "Oo, loner kasi ako And beside, mas okay na din. Para naman matuto ako sa buhay. Lalo na sa pagdedesisyon sa buhay." Sa pagkakasabi ni Althea, ay biglang nakaisip ng kapilyuhan ang hardinero. Pwede niyang akitin ito or pwedeng may mamagitan sa kanila sa mga darating na araw. Maganda at makinis kasi si Althea. Ito yung tipo ni Ronald na babae. Yun ay kung makukuha niyang mapaikot ang dalaga. Ganun ba? Gusto niyo, Ma'am Althea, ako na lang magbawas ng mga damo o mga sanga sa hardin niyo. Tutal, wala naman na po akong gagawin sa kabila. At wala rin naman po yung mga amo namin dun. Alok ni Ronald na may lihim ng pagkagusto sa kausap. "Talaga? Sige. Okay Tamang-tama. Balak kong bawasan yung mga sanga ng puno dyan sa harapan. Natatabingan kasi yung bintana sa kwarto Pero okay lang bang iwan na kita dyan? Naiinitan na kasi ako. Gusto ko na sanang maligo." "Walang problema dun, ma'am. Ako na pong bahala. Pero kukunin ko lang po muna yung mga gamit ko sa kabilang bahay. Huwag niyo na lang pong isarado yung gate niyo. At ako na po ang bahala pagbalik ko. Sandali lang naman yun Sige. Ikaw nang bahala. Pasok na ako Pangising bumalik si Ronald, dala ang mga gamit sa bakuran ni Althea para simulan ang pagpuputol ng sanga at damo.
Si Althea naman, habang abala sa pag-shower, napansin niya na kailangan na rin pala niyang mag-shave. Kaya kinuha niya ang kanyang gamit sa cabinet. Hirap si Althea na makita ang buong sarili. Kaya kinailangan niyang lumabas ng banyo at sa kwarto niya pinagpatuloy ito habang nakaharap sa salamin. Nakabalot lang ng tuwalya si Althea ng mga oras na yun at hindi nito alintana na may nakamasid na pala sa kanya. Si Ronald. Mula sa puno ng kanyang binabawasan na sanga ay napansin niya sa may bintana na abala si Althea at nakabalot lamang ito ng tuwalya. Nakabukas ang mga binti at nakaupo sa harap ng salamin. Biglang nawala sa sarili si Ronald. Instead na ipagpatuloy ang pagtatabas ng halaman, ay natulala na lang ito. Nang mga oras na yon, tila napukaw ang isipan ni Althea. Hindi maiwasan ng babae na mauhaw nang maisip nito ang kasintahan. Ngunit malabong mangyaring makasama niya ito dahil nasa abroad nga ang kanyang nobyo. Agad lumipat ito sa higaan. Napilitan ang dalaga na ibsan ang pangangailangan ng nag-iisa. Agad namang bumaba ng puno si Ronald. Sinubukan niyang pumasok sa bahay ni Althea. Nagbabaka sakali itong patulan siya ng magandang babae. Hindi naman siya nahirapan dahil hindi naman nakalak ang main door at dumiretso agad ito sa room ng babae. Ma'am Thea, sorry hindi ko sinasadya. Nagulat si Althea. Pero hindi siya nagalit kay Ronald nang mahuli siya nito sa ganoong sitwasyon. Anong ginagawa mo dito, Ronald? Hindi nakuhang magalit ni Althea. Bagkus, nabigla ito na may tao pala sa harapan niya. Kanina pa kasi ako tumatawag sa'yo. Hindi ka po sumasagot. May narinig akong sigaw kaya pumasok ako. Kala ko po kasi kung napapano na po kayo eh. Alam ko kasi wala ka namang kasama dito. Pagpapalusot naman ni Ronald. Naku, ganun ba? Sorry Ano kasi medyo nadala lang ako. Tsaka, namimiss ko lang siguro yung boyfriend ko. May kailangan ka ba? Tanong ni Althea. Napansin ko nga po eh. Kung gusto mo, baka makatulong ako sa inyo, ma'am. Nahihiya namang tanong ng lalaki. Biglang kinabahan si Althea sa sinabi ni Ronald. Alam nito ang ibig sabihin ng lalaki. Napaisip siya ng malalim at hindi malaman kung ano ang sasabihin. Nakakahiya man sabihin pero may boyfriend na kasi ako, Ronald eh. Pasensya na Hindi pwede. Nahihiyang sagot ng dalaga. Malaki ang pag-aalinlangan ni Althea. Alam nitong mali ang pumatol sa iba, lalo't may boyfriend ito na nasa ibang bansa. Pero hindi rin may pagkakaila na parang gusto niyang pagbigyan ang hardinero dahil na rin sa pagkalumbay at uhaw na kanyang nararamdaman ngayon. Dahil sa sinabi ni Althea, napayuko naman si Ronald. Tila dismayado ito sa sinabi ng babae. Wala itong nagawa kung hindi igalang ang sagot ni Althea. Ganun ho ba, ma'am? Pasensya na po sa abala Malungkot na tugon ng hardinero, sabay talikod nito at unti-unting naglakad na palabas ng kwarto. Ronald,
Biglang tawag ni Althea. Nang pumihit si Ronald paharap sa dalaga, nagulat ito nang bigla siyang sunggaban ng babae sa labi. Nagtataka man ay hindi na yon pinalagpas ng binata. Agad niyang binuhat si Althea patungo sa kama at maingat na pinahiga. Sa una ay kinakabahan si Althea. Pero ng kalaunan ay nadala na rin siya sa binatang animoy takam sa kanya. Napayakap na lang si Althea kay Ronald nang matamasa nito ang pag-iisa nila ng binata. Sa puntong yun ay wala nang ibang nasa isip si Althea, kundi ang pagbigyan ang sarili. Labis na aliw at alapaap ang natatamasa niya sa pilyong hardinero. Halos sabunutan nga nito ang binata sa tindi na rin ng panggigigil niya. Matagal-tagal ng uhaw si Althea at ngayon ay may karanasan na siya sa iba maliban sa kanyang boyfriend na nasa ibang bansa. Hindi rin kasi may pagkakaila na mas nabiyayaan ang binatang hardinero kumpara sa kanyang nobyo. Ilang minuto pang lumipas ay tuluyan ng narating ng dalawa ang rurok. May mga ngiti sa labi ang dalawa nang sila ay magbitaw sa isa't isa. Matapos ang namagitan, ay tinuloy na ni Ronald ang paglilinis ng hardin ni Althea. At nang paalis na ito, ay binigyan pa niya si Althea ng napakatamis na halik. At sinabing, "Ma'am, sana pakaulit pa ulit." Sabay kindat niya sa babae. Nakatulog sa pagod si Althea ng araw na yun. At ang hardinero naman ay bumalik na sa bahay ng kanyang amo. Nagbabaka sakali na sana ay maulit muli ang nangyari sa kanila, Althea. Hanggang dito na lang po ang istorya ng pilyong hardinero at ni Althea.